Day 14 na tayo sa ating 60 days of basic networking. Let's do this! Let's talk about the first network and common network devices na makakasalamuha mo when you start your CCNA career or as a network engineer. Switch or network switch. Ang pinakaunang characteristics ng tinatawag nating common network switch or switch is basically it allows the end devices or endpoints to be connected in the network. So katulad ng mga desktops, laptops kung wired, and then yung mga copiers, scanners, printers, etc. Anything na wired or sabihin na natin kailangan ng kable para ma-connect sa network natin is being connected directly or pwede ring indirectly katulad ng mga wireless sa ating switch. Kasi yung access points, kinoconnect yan dito sa switch natin. So as you can see, napakarami niyang mga ports, pwedeng 24, 48, 12, etc. Depending on the goal or the needs of the company. Pero ang pinaka main role nga niya, lalo na yung tinatawag nating access switch, is to connect an endpoints or end device to the network. Right? And then another characteristics, it operates on the layer 2 of the OSI or TCP/IP model. So kapag layer 2, ang pinag-uusapan natin dyan is MAC address. Right? So, MAC address, physical address or burned-in physical address ng isang device. Ibig sabihin, nandun na yun, permanent siya, hindi mo siya nababago. Right? Although may mga virtual ngayon, pero ang pinaka-focus kasi natin is yung fundamental aspect kung paano gumagana si switch. So, yung MAC address ng device, yun yung tinatandaan niya para malaman niya kung saan nakapwesto or kung saan port niya or kung alin sa mga ports niya ang nakatusok or kung aling device ang nakatusok sa mga ports niya. Meron siyang listahan na tinatawag natin or yung tinatawag nating MAC address table. Mamaya, I'll show you an example. Right? So, another one is it has the capability or function to learn, filter, and forward frames or yung tinatawag nating traffic or data if you will. Okay? So, let me explain each. Unang-una, learn. Okay? So, ibig sabihin ng learn, natututunan niya or nalalaman niya kung ano yung MAC address or ano nga yung physical address ng isang device na nakatusok sa kanya. For example, we have a switch, a 24 port na switch, and then may 20 device na nakatusok doon. Nalalaman ni switch over time kung ano-ano yung mga devices or kung ano-ano yung mga MAC addresses ng devices na nakatusok sa kanya. Natatandaan niya yung tinatawag nga natin na MAC address. Okay? Galing, di ba? So it has an intelligent, kumbaga it's an IQ, it's an intelligent device. Hindi katulad ng mga sinaunang network device na gaya ng hub, it doesn't remember or it doesn't learn MAC addresses or anything about the device na nakatusok sa kanya. Ang ginagawa lang niya, pag-receive ng signal, binobroadcast na or sinesend niya na sa lahat ng ports niya. Maliban dun sa port kung saan niya natanggap. Ngayon si switch, may behavior din siyang ganun, pero eventually, meron siyang kakayanan na matutunan or ma-learn kung ano-ano yung mga MAC addresses ng device na nakatusok sa kanya. And then another characteristics or function is what we call filter. Ibig sabihin, yung mga normal access switches natin, it has the capability na i-filter or salain, kumbaga, yung mga frames or traffic na i-forward niya sa mga ports niya. For example, alam na niya na ang kailangan lang makatanggap ng frame na yon is yung device na nandun sa kanyang fast Ethernet 010. Ang gagawin niya, dun niya na lang i-forward. Hindi niya naaabalahin kung kahit gaano pa kadaming ports meron siya, as long as ang intention or ang intended destination lang naman is yung MAC address or yung device na yun. Diba? So, finifilter niya yung frames or traffic na intended para sa... Kasi, sabi ko nga kanina, yung mga sinaunang network device or katulad ng hub, ang ginagawa niyan, pag na-receive, broadcast sa lahat every time na may magko-communicate. Now, si switch, kapag natutunan or na-learn niya na yung MAC address ng certain device and then naka-receive siya ng request na may message or may gusto makipag-communicate dun sa device na yun, dun niya na lang ipapasa. Dun niya na lang isi-send yung request na yun. That way, hindi na naaabala, hindi na nagagambala yung ibang mga ports or ibang mga devices na nakatusok sa ports niya or yung nasa network natin. Di ba? So, tatahimik yung network natin. So, I'll show you an illustration later. Now, another characteristics is forward. Ibig sabihin,
once na na-learn niya, yun nga, katulad ng nabanggit ko, it has the capability to send or forward that specific frame onto the destination device or onto the destination MAC address. So it's gonna make clear to you mamaya pagdating natin sa illustration. Another characteristics ng tinatawag nating switch is yung, alisin ko muna itong mga sulat. Yan. ASIC, okay, or Application Specific Integrated Circuit, na naka-embed dun sa board ng mga switch natin. So it's like a chipset na nandun sa motherboard ng switch na ginagamit ni switch sa pagde-decide, sa pag-filter, sa pag-learn ng mga MAC address. Kasi yung mga switch, ang pinaka-core design niya, kumbaga, is it's deciding based on hardware dito sa tinatawag nating ASIC or yung chipset or circuit na yun. Kaya siya mabilis, kaya siya kaya siya mabilis mag-forward, mag-learn, or kumbaga mag-decide based dun sa role niya is there's a certain circuit or chipset na naka-embed sa board niya. Hardware-based ang mga switches. Ngayon, ang mga routers, hindi sila. Software-based kasi sila. They depend on the iOS or the Internet Network Operating System. So, we're gonna talk about that pagdating dun sa router. Right? So, these are the main characteristics and functions ng isang switch. To make it more solid, kumbaga, to make it more understanding para sa'yo, I'll show you a simple illustration kung paano siya gumagana in a very basic analogy. Right? So, let's take, for example, we have a simple diagram here. Meron tayong switch, and then we have 5 PCs. Right? PC A, B, C, D, and D. And as you can see, si PCC nakakonect sa Fast Ethernet 010. And then si PCD nakakonect sa Fast Ethernet 016. Let's take for example, gusto makipag-communicate ni PCC papunta kay PCD. So, sasabihin ni PCD, I need to talk to PCD. Right? So, syempre, papasa niya yung request na yun. Take for example, kay switch. Ngayon, pagdating kay switch, sabi ko nga kanina, it has the capability to learn. Ngayon, sabihin na natin alam na ni switch na si PCD nakatusok sa kanyang Fast Ethernet 016. Maybe nag-communicate na sila before or there's already a certain previous transactions, kumbaga, or communication na nangyari sa kanilang dalawa dati. Alright? So, alam na ni switch kung saan nakatusok si PCD, which is in the Fast Ethernet 016. Ang gagawin lang ni switch, okay, PCD is in my Fast Ethernet 016 or port 16. Let me forward your request. So, forward niya na. Dun lang sa Fast Ethernet 016. Hindi niya naaabalahin yung port ni PCA, PCB, at saka PCE. Dun lang sa mismong intended destination. So, finilter niya yung traffic, yung frame, at dun niya lang sinend. Kasi, yun lang naman yung may kailangan eh. Yun lang naman yung gustong kausapin ni PCC eh. Tama, ni PCC. Diba? So, hindi mo na kailangang gambalain pa yung iba. Now, syempre, mangyayari, marireceive ni PCD, sasagot siya, hey PCC, yes, ako nga to, let's talk. So, babalik niya lang yung reply and then they are communicating na sa isa't isa. Okay? So, take note ha, on this scenario, alam na ni switch kung saan nakatusok or saan nakakonect si PCD. Nandun sa Fast Ethernet 016. Kaya nung natanggap ni switch, yung request ni PCC na gusto niyang makausap si PCD, dun niya na kaagad forward. 'Di ba? Alam niya kasi na doon nakatusok eh. Kasi nga naka-record yung MAC address ni PCD sa tinatawag nating MAC address table ni switch. It has the capability to learn and remember that MAC address dun sa tinatawag nating database or MAC address table or list ng mga switches. So mamaya we're gonna see an example or I'm gonna make details or gonna show you more details of this. Right? So you get this scenario. It's called scenario A. Kasi nga, this one, alam na ni switch kung saan nakapwesto yung destination. Now, how about kapag hindi niya pa alam? Let's say for example, bagong kabit lang yung device or nag-restart or kumbaga may nangyari sa network, nabura yung MAC address table. Anong gagawin ni switch? That brings us to scenario B. Konting patalastas. Okay, so kung wala kang gagawin ngayong darating na Biyernes, February 21, alas 12 ng tanghali, I'm inviting you to join our free and live webinar kung saan this time, ang pag-uusapan naman natin is how to get started in cybersecurity for beginners only. So kung ikaw ay isa ng expert or probably you're already working in cybersecurity space, this might not help you. Okay? Pero kung ikaw ay isang beginner, zero knowledge, career shifter, or someone trying to get started a career in cybersecurity,
makakatulong sa itong webinar na to, and I'm sure makakakuha ka ng at least a tip or two na pwede mo magamit on how to get started. So pag-uusapan natin ano yung mga ideal certification for beginners in cybersecurity, ano yung mga kailangan mo munang unahin bago ka makapag-start ng career in cybersecurity, ano yung mga ideal knowledge or skills na kailangan mo munang i-acquire, and so on and so forth. So bukod sa presentation ko, we're also gonna do a raffle kung saan pwede kang manalo ng ebooks and freemium courses dito sa Tech Academy. So ngayong Biyernes na to ha, alas 12 ng tanghali, February 21. So kung wala kang gagawin or kung naka-break or naka-lunch ka sa work mo, you are invited to join. Okay, this is live, this is free, and no strings attached. Okay, so yung details can be found at techacademy.ph/webinar. Okay, so I'll repeat, techacademy.ph/webinar. Okay, so put in your best email address and you'll receive the meeting details from there. Kita-kits tayo sa Biyernes? Okay, kita-kits. Now, in scenario B, let's assume we have the same diagram. So, isang switch, we have 5 destination or we have 5 devices, PC A, B, C, D, and E. And then, ganun pa rin. Si PCC gustong makipag-communicate kay PCD. So, if-forward niya yung request niya papunta kay switch, ang gagawin ni switch, okay, I don't know where PCD is. Kasi nga hindi pa niya alam. Let me ask all my ports. Okay? Let me ask all my ports. Ibig sabihin, tatanungin niya yung mga ports niya, hey, mga ports, sino sa inyo ang nakakonect or sino sa inyo ang may-ari ng IP address nito? Parang ganun kasi mangyayari. Ang tawag dun sa message na yun, basically, is broadcast message or address resolution protocol. It's a binding of IP address and MAC address. Ito, alam natin to. Yan. IP address. Kasi alam natin yung destination IP. For example, di ba si PCC gusto niyang mag-ping papunta kay PCD. So, alam mo yung IP address ng ipiping mo. Ngayon, si switch hindi pa niya alam kung saan nakatusok yon. Ang gagawin niya, yung certain IP address na yon, yung destination IP address, gagamitan niya muna ng broadcast MAC address na FFFFF something. Puro F. Kaya ibig sabihin, lahat ng device or lahat ng ports na nakatusok sa ports niya, makaka-receive ng broadcast message na yan. At ang tanging sasagot lang is yung device na mayroong ganong IP address. For example, si PCC gustong makipag-ping 192.168.1.10. So, yun yung IP. Ngayon, hindi alam ni switch, di ba? Well, hindi ko alam kung sino yan. Hindi ko alam yung MAC address niya. Ang gagawin ko, isi-send ko muna sa lahat using the broadcast MAC address. So, lahat yan makaka-receive. And then, syempre, ang sasagot lang kung sino talagang nagmamayari ng IP na yon. Ibibigay niya or sasabihin niya kung ano yung MAC address niya. Okay? Gets? Gets na? Now, let's take a look kung ano mangyayari. Right? So, ngayon, sasagot si PCD, hey, that's me. Kasi nga, akin yung IP address na yun. Ang IP address, it's also a unique address ng mga devices natin. Unique yan. Nababasa ba yung unique? Unique yan. Kada device. Okay, logical addressing siya pero unique din siya. Wala siya dapat katulad kasi bawal lang may duplicate IP address sa network. So we're gonna talk about that in the IP addressing section. Pero for now, think of it like the same as MAC address. Unique. Pero in terms of uniqueness. Pero si MAC address kasi physical address hindi na nababago. Si IP address nababago natin, kino-configure natin kasi nga logical addressing siya. Right? So nalaman na. Balik tayo. Nalaman na ni switch. Kasi sumagot na si PCD, hey, IP address ko yan, ito yung MAC address ko. Ang gagawin niya, i-forward niya yung information na yun papunta kay switch. Pero bago ibalik ni switch kay PCC, hey, i-record ko muna. Kasi nga, kailangan kong ma-learn kung ano yung mga devices na nakatusok sa akin. So, that time, ililista niya ngayon sa tinatawag niyang MAC address table kung ano yung MAC address ni PCD. Para sa susunod na mag-communicate sila, alam niya na kung saan nakapwesto. So, it goes on and on with the same process, with the same concept, kahit gaano pa kadami yung ports mo, kahit ilan pang devices yung nakatusok dun sa device, sa switch mo. Ganun pa rin yung mangyayari. Scenario A, kung nag-communicate na sila before, or kung nakalista na sa MAC address, i-forward diretso dun sa port na yon, i-filter niya, hindi rin niya napapadalhan yung ibang ports. Now, kung hindi pa nakalista, magsisend siya ng broadcast sa lahat ng ports. Siyempre, sasagot kung kaninong IP address yon through ARP. Di ba? Ngayon,
malalaman ni switch, ililista niya yung MAC address ng device na yun, kung nasa ang port, etc. I-update niya yung MAC address table niya, and then sa kanya i-allow yung communication. Diba? So this time, kapag kami nag-communication uli, or kapag kami nag-usap or nag-communicate uli, alam niya na kung saan ipapadala. Make sense? Diba? Alam na. This is basically the core concept ng tinatawag nating switching or how a switch works. Dapat gets mo to. I'm sure kapag naintindihan, kapag talagang na-internalize or na-gets mo tong konsepto na to, malayo ang mararating mo. Kasi more of the advanced, katulad ng VLANs, STP, and then other switching topics will rely here. Or dito din nagmula, kumbaga, when detecting loops, tapos yung mga broadcast address in terms of VLANs or subnets, etc. It's all going to make sense because of this. Okay? So, by this time, sana napipicture out mo na sa sarili mo, ay, yung pala yun, kaya pala ganun nangyayari. I hope we refresh, we brush up, we solidify your understanding on how switch work. Now, let's take a look doon sa tinatawag nating MAC address table. Kanina nabanggit ko, 'di ba, ina-update ni Switch yung listahan niya or database niya ng mga MAC addresses. Ang tawag natin doon, MAC address table. Kung saan, yun nga, listahan lang siya ng mga MAC addresses ng device na nakatusok kay Switch. So for example, we have port Gigabit Ethernet 046. Yan yung port or yun nga, yung interface ng switch. Ang nakatusok na device dyan, merong MAC address na ganito. Ayan. So, unique yan sa kada network. And then, how it was learned dynamically. Ibig sabihin, natutunan niya dynamically. Hindi siya manually configured or static. Pwede kasing mag-manually configured ka ng MAC address dun sa specific port ni switch. Pero this time, it's dynamically learned. And then, as you can see, nakikita rin kung saang VLAN siya naka-assign. So, ano yung VLAN? We're gonna talk about that in the future lesson. Now, you're probably asking, sir, paano yun? Pag malaki yung network mo, tapos marami kang devices, marami kang switches, di ba? Paano, mapupuno ba? Mag-overflow ba yung MAC address table ni switch kapag ka sobrang dami ng devices? Good question. Napakagandang tanong nun. Kasi si Switch, meron siyang tinatawag nating default MAC aging time na 5 minutes or 300 seconds. So pareho lang yan. 5 minutes equals 300 seconds. So every 5 minutes, nagkakaroon siyang ng mechanism na i-check kung yung MAC address na nakatusok sa ports niya is yun pa rin. For example, every 300 seconds na or 5 minutes after na, iti-check niya kung ang nakatusok pa rin sa Fast Ethernet 046 niya is itong device na to. Diba? Kung hindi na, i-remove niya na yan. Pero kung yan pa rin, good. I-retain niya. So, ibig sabihin, every 5 minutes, nag-check siya, huy, ikaw pa ba yung nakatusok sa akin? Siyempre, malalaman niya yun. Kung yun pa rin yung MAC address na yun. Kung yun pa, i-retain. Kung hindi na, i-remove. That's why, hindi lumalaki ng ganung kalaki. Hindi na pupuno yung MAC address table. Okay, although lumalaki siya, pero na-maintain niya pa rin on its own. Make sense? Now, when we go to the switching side, kapag nag-configure na tayo ng mga devices, mas magigets mo pa yan. Kapag nag-configure na tayo ng IP addressing, tapos kapag nag-configure na tayo mismo ng network like VLANs, STP, mas magiging malalim pa yung pagkaanawa mo. Pero for now, I'm sure nagigets mo na. Napipicture out mo na, ay, yun pala yun. Buti na lang. Pinadali ni Sir Billy. Okay. So, bago natin tingnan yung network diagram, para makita natin yung MAC address table ng isang switch, napakasimple lang ng command, show MAC address dash table. So, itatype lang natin yung command na yan doon sa switch natin, and then makikita na natin yung list of MAC addresses as well as VLAN. Ito nga katulad na nakita mo sa screen doon sa devices or doon sa switch natin. Okay? Now, let's go ahead and see kung saan nakapwesto yung mga switches sa ating network diagram. So, ito pa rin yung sample network diagram na meron tayo in the previous video. What we're gonna do on this one is identify kung saan nakapwesto yung mga switches. So, for this one, ang karaniwang switch na makakasalamuhan natin in our local area network, yung mga access switches or layer 2 switches is here. Palitan natin ng blue. Palitan natin ng red. This one is access switches kung saan nakatusok
yung mga end devices. Ito naman yung mga end devices natin. As you can see, IP phones, desktop, printers, etc. So, yung mga yan, nakatusok yan sa switch. Okay? If you go to the corporate offices or BPO or call centers, ang makikita nyo lang malamang dun sa mga desk natin is yung socket. Well, yung socket na yun, may kable lang din yun, gumapang sa kisame, papunta dun sa MDF or IDF, tapos nakakonect sa patch panel. Yung patch panel naman, yun yung nakakonect sa switch. So, ang ending pa rin niya, ang pinaka back connection pa rin niya sa back end sa switch, yung mga end devices natin. Kasi yun yung role niya. Now, there are certain switches na tinatawag nating multi-layer or layer 3 switch na may capable ng router at saka switch, which is pag-uusapan natin mamaya. Okay, mamaya ako na-discuss. Pero ang pinaka-main goal ng isang common or layer 2 or normal switch network natin is to allow endpoints or end endpoints or end devices connects to the network. Make sense? Malinaw na? Okay, so let me show you a simple switch or an actual picture, an actual video or actual model of a switch. Right? So this one, as you can see here, yeah. Ayan, so medyo mabigat. Okay, so it's a 3750 Cisco switch. It's PoE capable. Ano yung PoE? Pag-uusapan din natin pagdating sa Ethernet. Pero as you can see, I have a 48 ports here. So 1, 1, 2, pag ganun yung bilang niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. hanggang 48. And then we have 4 gigabit Ethernet here, which is SFP capable, or pwede natin lagyan ng SFP, o yun nga, yung GBIC or small form pluggable. Kung saan, pwede natin gamitan ng fiber optic cable para makonect natin siya as uplink. Right? So, medyo mabigat siya. So, yan yung pinaka front end. Dito nakatusok. So, kagaya nga ng sinabi ko, dito nakatusok yung galing sa patch panel. Well, pwede nyo rin idiretso. Yung mga devices nyo, pwede rin natin idiretso. Pero bihira kasi yon sa mga corporate, lalo na sa malalaking setup. What we do is, this is connected to the patch panel. Tapos yung patch panel ang papunta doon sa mga socket na kung saan nakakonect yung device. Okay? So, 3750 Cisco switch. Now, let's take a look at the back. Medyo mabigat. So makikita mo, yung power cord niya, kung saan natin bubuhayin yung power. Tapos we have a console port kung saan natin kinasaksak yung console cable natin para, let's say, bago lang yung switch or gusto natin i-reset sa default or nawala ng connection, i-console natin siya. And then some stack cable. So pwede mo kasing i-stack to. Ibig sabihin, maraming switch pag i-stack mo or pag i-work mo as isa lang. So ganun. So ibababa ko na ha. Pero trivia, ang mga switches natin, wala nang switch. I mean, walang power switch, 'di ba? Pagkasaksak mo, buhay agad 'yan. Kasi switch na siya, kaya wala na siyang switch. Anyway, so yun yung ito yung actual example ng switch natin na katulad ng sinasabi ko sa inyo kung saan tino-connect or saan tinutusok yung mga devices natin. Alright, so I hope this lesson makes sense. I hope ngayon nakikita mo na, na-feature out mo na kung ano talaga yung ibig sabihin or kung ano talaga yung itsura kung saan ginagamit, kung nasaan sa network natin yung mga common layer 2 or common network switch. That's it, my friend. Access switches.